Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Chinese hinuli ng Pilipinas dahil sa pagpapanggap. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinarang ng Bureau of Immigration ang pasaherong Chinese sa Ninoy Aquino International Airport matapos itong magpresenta ng mga peking dokumento. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement, ang 32 taong gulang na Chinese ay kinilalang si Wang Weiqiang at sakay ng eroplano mula Bangkok, Thailand. Nang lumapag sa bansa si Wang ay napag-alaman na huwad ang Mauritius passport at identification card nito. Dahil dito, ibinunyag na rin ng nahuling Chinese na nakuha niya ang mga peking dokumento matapos magbayad ng $200,000. Inamin din ito na hindi siya pumunta sa Mauritius para maproseso ang iprinesenta niyang passport at sa Thailand na niya ito natanggap. Bilang resulta ng pagkakaharang kay Wang, isinama na ang pangalan nito sa blacklist ng Bureau of Immigration. Tila dumadami na ang kaso ng mga Chinese dito sa ating bansa at sunod-sunod na rin ang pagkahuli sa mga Chinese na ito. Kaya kung walang masamang balak ang Chinese na ito sa Pilipinas, bakit magdadala ito ng peking dokumento? Laganap na sa ating bansa ang usaping tungkol sa pag-spy ng China sa atin matapos maisawalat ang libu-libong Chinese na nakapasok sa Pinas. Kaya isa rin sa suspetya ng Pilipino ngayon ay spy ang Chinese na nahuli. Naglabas ng mga larawan ang Philippine Coast Guard ng aktong pangunguha ng mga tauhan ng China ng mga giant clam at iba pang marine species sa Baho de Masinloc Shoal. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, layunin ng pagsasapubliko ng mga larawan na ito na ipakita na noon pa man ay may nagaganap ng ganitong uri ng mga ilegal na aktibidad ang China sa teritoryong nasasakupan ng ating karagatan. Bahagi aniya ito ng transparency strategy ng Pilipinas upang ipagbigay alam sa mga kritiko na hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, sapagkat ang mga aktibidad na ito ng China ay dati na talaga nilang ginagawa ngunit hindi lamang naisa sa publiko. Aniya? Kailangan na maintindihan ng ating mga kababayan na ang mga agresibong aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea, ay hindi lamang nagsimulang mangyari sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayon. Sa datos ng PCG, ang kuha ng naturang mga larawan ay mula pa noong taon na 2017, hanggang 2019, at naisumite na rin aniya sa Office the President at iba pang ahensya ng pamahalaan ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sinabi ni Tariela na hindi niya batid kung nagkaroon ba ng tugon ng gobyerno noon sapagkat hindi pa aniya siya ang umuupong tagapagsalita ng PCG para sa usapin sa West Philippine Sea noon. Laging sinasabi, kung ano man ang nagiging pagkilos ngayon ng Chinese government, no? Whether the Chinese Coast Guard, Chinese fishing vessels, mga bago lang itong pangyayari because of the decision of the national government to expose and publicize the action of China. So, this is in response to that kind of argument. No? What I'm going to present now are our evidence and proof that the damage to the environment in Baho de Masinloc in particular has been happening before we started publicizing nitong administrasyon na ito. Let me emphasize that the last time we saw Chinese fishermen doing a giant clam harvesting was in 2019. Those were the last remaining giant clams na nakita na tayo sa Baho de Masinloc. Wala na tayong iba pang makita rito. Because since 2013, almost every November, December, yan lang ang inuunti-unti nilang kunin, the giant clams in Baho de Masinloc. Nanawagan din ng mas malalimang pagkakasa ng investigasyon si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban kay Bamban, Tarlac City Mayor Alice Go na sentro ng kontrobersya ngayon, sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyong isinasagawa ng mga mambabatas, sa isang illegal Philippine offshore gaming operators hub na iniuugnay din laban sa kanya. Ng Presidente, kailangan imbestigahan si Mayor Alice Go kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At pinag-iigting ng PAOK na imbestigahan ang maraming klase na peking Pilipino. No? Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At maraming katanungan ang dapat pang alamin. No? Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal
syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. For me, it is a question of governance na kailangan magkaroon ng tugon, no? Ang mga kinauukulan. Ito ay matinding iniimbestigahan ng PAOK at ng Solicitor General ngayon. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal activities ng Chinese nationals at mga subversibong elemento nila, pati na ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid outlets na aming in a whole of government approach masusing pinag-aaralan dahil ito yung matinding katotohanan na dapat nating bantayan. So, ang key dito ay local governance din. Doon sa Bamban, imposibleng ganun kalaki na 32 buildings na establishment na napakalaki na mangyayari ang mga illegal na gawain na walang nagtatanong. Yan ang mga dapat sagutin. Secretary, meron na po bang report ang intelligence service ng AFP regarding po sa identity ni Mayor? Ang PAOK ang lead agency dito, no? So lahat ng activities dito ay nasa ilalim ng PAOK. Sila ang tamang agency na dapat mag-release ng information dito. At ito ay hindi lamang sa press statement, kung hindi legal proceedings na nga ang mangyayari dito pag nakakalap, pagtapos na yung evidence gathering nila. Sir, you're from Tarlac. Kilala niyo ba mismo yung Hindi ko kilala. Even the family, sir? Hindi, wala akong kakilalang ganyan. Nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulungkot sa lalawigan ko pa nangyari. Kaya ang katanungan ng marami kong kababayan sa probinsya, paano nangyayari ito sa lalawigan? May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dito dahil hindi imposibleng si Mayor Guo lamang ang may kinalaman dito. Pati yung mga dating PNP, paano lumusot ito sa kanila? At ang gawain dito, hindi pogo ito hindi pogo. Scam, human trafficking, may mga chamber na hindi ka nais-nais sa ilalim ng lupa. So, nakakabahala ito. At ang sabi na ng Presidente, imbestigahan, todo-todo. Dahil ako mismo, hindi ko kakilala hindi ko naririnig yung tao na yan ng araw. Pero sabi ng NBI, may mga higher government officials daw na involved. Hindi ko masasabi, pero for me, a thorough investigation must be made. Kasi imposibleng tumakbo ito na walang pahintulot or pagkukonsinte ng kung sino man, maging lokal, which they have to answer, and in the provincial level at least. Ang laki-laki, hindi nyo napapansin. And the PNP before, and the national. Bakit kinailangan pa ang PAOK mag-operate dito? Kailangan kusa na nilang ni-regulate ito. Sir, meron po bang possibility na maging Chinese agent po si Mayor or meron pa po ba kayang may mga iba pa maliban po kay Mayor? Kay Chinese agent, kay hindi, ibang usapan yon. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. At ang illegal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese, no? At hindi itong mga klaseng establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino mang probinsya, no? How about po yung COMELEC po, sir? Kasi parang nabanggit po na parang napayagan si Mayor ko na Well, kung walang magque-question, ang birth certificate on its face, tatanggapin yan. That's why ang
ang pinag-aaralan ng Solicitor General is a quo warranto case upang i-attack directly ang kanyang citizenship. Hindi pwede ang collateral attack dito, ikakana sa batas. So hayaan na namin ang PAOK at ang Solicitor General's Office. No? Should there be a wider investigation? If we're dealing with Not a wider investigation in that sense. There are intelligence efforts. Ngayon, these are evidence-based efforts, no? Kaya nga, bago nag-operate ang PAOK sa Baban, sigurado sila sa ebidensya. Kaya nga, tumbok, huli, no? And mafo-forfeit yung area. I was referring to higher level investigations of former presidents, for example. Everything is evidence-based. If we have the evidence that is actionable, it will go. But We're going as high as Malacanang. I cannot say, I will not say, but what I can say is there are thorough investigative efforts, intelligence-based, led by the PAOCTF. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kinakailangan na magkaroon ng malalimang investigasyon hinggil sa isyong kinasasangkutan ni Guo, gayon din ang mga paglabag sa batas na posibleng nagawa nito. Imposible kasi aniya ang makapag-operate ang naturang iligal na Pogo Hub nang walang pahintulot o pangkukonsinti ng sinumang opisyal na mula sa local, provincial, national, o maging sa panig ng police official. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ikinakasang investigasyon ng mga kinauukulan hinggil sa mga isyong iniuugnay kay Mayor Guo, at maging sa pagkalkal pa sa kanyang background, gayon din ang mga kaso ng Pogo firm na iniuugnay laban sa kanya. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.